Psalm 30, verse 1. Dapat kita, O Panginoon, sapagkat ipinitig mo ako at hindi mo pinagala sa akin at aming mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, lumayo ako sa iyo at ako'y pinagalit mo. O Panginoon, iyong sinampa ang aming kaluluwa mula sa Sol. Iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang pag-ibig ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kadalasan ay dumarating sa kinaumagahan. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. Salamat po sa lipo dito. Magsialit kayo ng papuri sa Panginoon o kayo mga pinadal niya. Pinadal po tayo ng Panginoon. Mawis po tayo. Nagpasaya. Amen. Sige po. Katawagin po natin dito yung mga papawit po sa atin. Ayan. Ako po pala. Ligo po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aawitan. Amen. Amen. Mag-aawitan po tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Ayan. At saka welcome po sa ating mga bisita. Ayan. At ayan, mag-awitan po tayo. Awitin po natin ang God's Wonderful People. At napakaligaya. Kapag nasa napakaligaya na tayo, tayo po magkakamayan. Ayan po. God's Wonderful People. Aawinin po natin ang wonderful grace of Jesus. So kahit namin pagkukulang tayo sa Panginoon, nakakuha tayo ng mga hindi kalooban niya. At nakatanggap pa rin tayo ng mga mabubuting bagay. Ang Panginoon ay, kahit na hindi tayo naging mabuti sa Kanya, ay naging mabuti pa rin siya sa atin po. At hindi po tinatawag na swerte kasi wala pong swerte. At lahat po ng mga natatanggap po natin sa Panginoon ay biyaya lang po na kaya. Sa amin po ito, wonderful grace of Jesus. Napaka mga biyaya ng Panginoon. Kaya awitin po natin. Wonderful grace of Jesus.
sleep on the everlasting arms. What a friend we have with Jesus. Yan. Sa ating buhay, sa mundo nito, hindi ba tayo lahat? Mas mga kaibigan pa natin. Pero may Panginoon tayo, bumaba, na bumaba dito sa lupa. Naging kaibigan po natin siya. Kapag nanayaran po niya yung ating mga kasalanan, napako siya sa cross, namatay pinipit pa. Para sa atin. Kaya ulit po natin, what a friend we have with Jesus. Tama ang mga puso. Nakagawa po ang mga pabrik, sinuharap ang
Noon, salamat po. Dahil kabila po namin mga pag-aasala. Kailangan po parating biyaya po sa akin Diyos. Hindi po kami iiwan po ito sa kalimutan sa aming mga sinabi sa buwan. Maraming salamat po dahil patuloy daw po sa piliin po sa aming mga pamilya. Ito po sa aming mga sarili. Maraming salamat po sa inyong mga biyaya na tawag po namin sa araw-araw. Ito po, maraming salamat din po, especially sa kakalaga na po sa amin sa pumunang umaga po. Maraming salamat po dahil nakakit po ang Diyos sa bahay sa bahay. Ligtas po. Maraming salamat po sa mga biyaya na tawag po namin. Ito po, kung napanalangin po ang bawat sa patuloy na kami sa aming mga puso at isipan. Hindi po kami ng puso masaya sa kaiting po ng mga salita ng Lord. May aral po namin sa aming mga buhay. At yung patuloy na mga lahat ng isang po sa amin. At mga po kami ama. Pero po Panginoon sa mga lahat po namin, special number 12, patuloy na gusto ng mga lahat ng Panginoon sa mga pagkutaba lamang. Natin po sila Panginoon sa ating dadaan. Pero po Panginoon sa mga sila po nakakasama namin, hindi po gawaan, patuloy po namin sila pinapalaman. Pero po patuloy na muna sa aming po. Gusto nyo po. Kumain na po tayo ng suko.
Pagpilitin mo natin ang pagdulang biyaya.
salamat po. Tayo po'y magtuloy-tuloy na hinawa po natin tumayo. Magkakaroon po tayo ng responsive reading o salitang pagbasa mula po sa salita ng Diyos. Saan po natin ang ating mga Bible sa Book of Ephesians chapter 5, verse 6 down to verse 16. Sa mga wala pong Bible, meron po tayong TV sa kung saan pwede po tayo magbasa. Salitang pagbasa po tayo po sa verse 8, kaya po sa verse 7, and then kapag verse 16 na po, sabay-sabay po natin itong babasahin. Sinabi po sa Ephesians chapter 5, verse 6, "Let no man deceive you with these vain words, because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience." Verse 7. Verse 8, "For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light." Verse 9, Verse 10, "Proving what is acceptable unto the Lord." Verse 11, Verse 12, "For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret." Verse 13, Verse 14, "Wherefore he said, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light." Verse 15, sabay-sabay po tayo sa verse 16. Ready now, read. "Redeeming the time, because the days are evil." Purihin po ang salita ng Diyos na ating pinasa. Tayo po ay manatiling nakatayo at muli po tayo manalangin sa Panginoon. Let's close our eyes, bow down our heads, go together in prayer. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa pahintulot po ninyo at pribilehiyo po natin, Panginoon, na makalapit ng sama-sama sa trono ng biyaya. Panginoon, wala po kaming ibang gustong gawin, kundi sambahin ka, Panginoong Diyos. At nagagalang po kami sapagkat palaya po kami nakapagtipon sa ganitong lugar upang ang pangalan po ng dakilang Diyos ay aming natilain. Itaas, pinakataas na bahagi, Panginoon, ng aming buhay. At tunay nga, Panginoon, ang wala kayo, wala kami magagawa. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkaroon mo sa amin. Minsan, Panginoon, di namin deserve yung pagpapala ito. Ngunit pinipigay mo, Panginoon, sa amin dahil tunay nga sa kayo mabuti sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sumbulang biyaya sa aming naranasan, Panginoon. Ang aming mga kasalanan, Panginoon, ay higit pagdakilang Diyos sa iyong pag-ibig. Niligan po kami, Panginoon, pinatawad po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi namin kaya sumatin. Hindi namin kaya ilaruan, Panginoon. Sapagkat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa liputan. Hindi ganyan kanya buktong na anak ko bang sino pa sa kanya isang palataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat dahil sa buhay na ito. Salamat dahil na-enjoy po namin, Panginoon, ang kaligtasan na pinagkaroon mo sa amin. Pero hindi naman, Panginoon, dalangin po namin sa aming mga unsaved loved ones, Panginoon. Pakilala nila si Jesus na buhay bilang Panginoon at sarili ng magligtas. Panginoon, walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang katalinuhan, ang tanyagan sa buhay namin, sa tuwing kami, Panginoong Diyos, ay nagkakasala. Hindi kami pwede patawarin ng pera, Panginoon, kayamanan. Tanging ikaw lang, o Diyos, ang magpapatawad sa amin. Hindi kaya kaming iligtas, Panginoon, ang anong material na bagay sa mundo ito. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang magliligtas sa aming kakuha sa kapahamakan. Meron po naghihintay, Panginoon, na impyerno sa bawat tao. Kaya naman, Panginoon, binigay po, Panginoon, kunin yung mata upang sumampalataya sa lahat, sa kanya lahat ng tao. Sabagat siya Jesus lang ang daan, katotohanan sa buhay. Para usapan ko nito ang pagitan niya. Panginoon, salamat dahil nalaman po namin ang katotohanan nito. Katotohanan nito ba palaya sa amin? Lord, salamat, Panginoon, dahil unti-unti naintindihan namin ang buhay namin, Panginoon Diyos, ay marapat lang ay magamit sa inyo.
Sama ito po ay pahiram mo lamang, Panginoon, sa amin. Hindi tayo pwede mong kunin dakilang Diyos. Salamat sapagkat anumang oras kaming gawin ng buhay, meron kaming katiyakan. Sa langit pupunta ang aming kaluluwa. Pero may bisita, Panginoon, sa umagang ito na hindi pa po sila nakatiyak ng kaligtasan. Kapag binawian sila ng buhay, Panginoon, hindi po alam kung saan pupunta ang kaluluwa. Kaya may umagang po dito dakilang Diyos, hindi po aksidente. Sa po narito, ngunit ito po ay kalooban po ni dakilang Diyos. Pag malaman po niya, ang kaligtasan dakilang Diyos ay kailangan mapagtan ng bawat tao. Hindi mo maliligtas ang tao, Panginoon, sa relihiyon, sa pagiging mabuti, pagiging mabait, pagiging matulungin, kundi ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, Panginoon. Ang tunay at totoong relasyon kay Kristo, hindi ang relihiyon, Panginoon Diyos. Sapagat walang relihiyon mapagliligtas sa pamagitan pa ng relihiyon, maliligtas ang tao. Lord, maraming salamat sa katotohanan ito. Panginoon, i-bless mo po ang bawat din sa amin na nandirito, ang bawat gawain, Panginoon, bawat ministries, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, pagpalain, buong yung mga sagarang pagpapala, Panginoon Diyos. Sa mga people po namin, Panginoon, hindi po nanginginayang, Panginoon, hindi nagsasawa ng mga likod, Panginoon, salamat, purihin kayo sa buhay po nila, Panginoon Diyos. May manatili ang apoy sa puso ng bawat isang paglilingkod, Panginoon. Ito lamang po ang pwede natin isukling, Panginoon, sa kaligtasan at kaligtalog po sa atin. Hindi magaling perfecto ng ilang Diyos, ngunit mayroong perfectong Diyos na nagtutuwid sa amin, papalawad sa amin, pakasalanan. Ay bagay ito dahil ang Diyos kami po ay dinisin po ninyo, ang dugo ng aming Panginoon. Upang kami po ay narapag-dapat na lumulong sa inyo at malayang mga kilos, pangusap ang Banal na Espiritu sa buhay po namin at sa puso namin, Panginoon. Samahan mo kami dakilang Diyos sa buong buhay po namin, Panginoon, sa aming paglilingkod. May mga struggles, Panginoon. Mayroong persecution, mayroong kahirapan, mayroong kagutuman, mayroong karamdaman, Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi po, Panginoon, kami matitinag. But meron kaming Diyos na kumakalinga sa amin, nagmamahal sa amin, nagkakaloob sa lahat ng aming pangangailangan, bibigyan ng lakas, ng karunungan. Lahat, Panginoon, ay galing sa inyo. Ano po ba, Panginoon, ang meron kami na hindi galing sa inyo? Maaari, Panginoon, ay itong lahat ng ito'y kunin po nila ng ilang Diyos. Ngunit habang kami, Panginoon, ay naglilingkod, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan ng aming pagkakatawan. Tulungan po kami, Panginoon, magawa po namin ang inyong po makinuto sa atin. Ang ma-reach out ng ilang Diyos ang mga tao wala pa kay Kristo. Kapatid sa kanila ang Ebanghelyo, Panginoon. Tulungan po kami magsawa, namin talikuran, Panginoon, ang aming kung sino magtutuloy, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po ang iyong kalingkod at ilang Diyos. Hindi po madali ang panawagan na inyong pong pinagkaloob sa amin. Marami po pwedeng mangyari sa atin ng ilang Diyos. Maaari kami mahulog sa salapi, kapangyarihan, sa anumang bagay, Panginoon, material na bagay, sa tukso. Ngunit salamat, Panginoon, dahil bawat araw ay pinagtitibay mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ano mang gawin ng kaawin at ilang Diyos, hindi po magtatagumpay. Kapag pinanahawakan namin, Panginoon, mga pangako niyo sa amin, na kayo naman dakilang Diyos, hindi mo kami pababayaan at iiwanan, Panginoon. At lagi kami magiging matatag, Panginoon, kung kami ay lagi, Panginoon, nasa piling po ninyo, Panginoon. Namin kalimutan dakilang Diyos ang inyong mga salita. Yung prinsipyo, Panginoon, mga salita po na yung panghawakan mo namin dakilang Diyos. Kung ang kaaway, Panginoon, ay hindi po siya kailanman natagumpay sa buhay po namin. At bawat pananampalataya, Panginoon, pagtibayan niyo po ang aming mga pananampalataya sa inyo. Kung kami malaya, maligyan, Panginoon, sa liputan ito. Mga bata, Panginoon, tinuturuan po namin. Turuan, Panginoon, ang aming mga ayang people, Panginoon. Tulungan niyo po sila na wag po sila mapahamak, Panginoon. Wag po sila, Panginoon, na maligyan at aming kaaway na bilang Diyos. Habang bata pa sila, ilagay mo sa puso nila, Panginoon, yung mga salita. Train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Tunay nga na bilang Diyos na mga bagay na ginagawa po namin sa inyo ay hindi ko masasayang, Panginoon. Lord, salamat po sa Liberty Christ Foundation. Salamat po sa mga nailigtas po nalalagdag na mga young people, Panginoon. Pray, O God, na patuloy mo silang matatagin sa mga hamon sa buhay, Panginoon, palagpasan po nila ng ilang Diyos. Sa bagay ito po ang tunay, Panginoong Diyos, na patayan ng mananampalataya. Yung lagi nang tatagumpay sa buhay, Panginoon, sa mga hamon
namin kinakaharap ng ilang Diyos. Mga pagsubok, mga problema, lahat, Panginoon Diyos, maranasan po namin. Ngunit salamat, dahil lahat ng hindi mapagkatagumpayan po namin at dahil kasama ka po namin, Panginoon palagi. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat lingkod po ninyo na hindi subuko, Panginoon, at hindi susok, Panginoon, sa paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na laging nagkakapat, Panginoon, sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon Diyos, sa mga nangihina na palataya. Tulungan po ninyo sa Panginoon makabago muli. Bumalik, Panginoon, ng sigla sa kanilang paglilingkod. Lord, dalangin din namin karamdaman patuloy mong pagalingin ang bawat isa. Ganon din mga kapatiran po namin, mga kababayan po namin abroad, ingatan nyo rin po sila, Panginoon. Lalo na po, nangyayari kaguluhan, Panginoon, sa pagitan po ng Israel at ng Palestino. Marami po hostages pag-ilang Diyos, ang mga Hamas, mga terrorist na nakilang Diyos, huwag mag-upay dulutan. Napapahamak po sila, Panginoon. Kayo po may kontrol ng lahat ng bagay na ilang Diyos. At umaasa kami na aming panalangin, Panginoon, ay yung pakinggan. O ay matapos na po, Panginoon, ang digmaan ito. Magkasunod na po ang bawat leader, Panginoon. At sunod na po ang bawat isa. At ito magpapababa, Panginoon. Sabat maraming mapapahamak at maraming magpapahamak, Panginoon. Patuloy po na meron po giyera, Panginoon. Meron kaguluhan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil meron kami mga babae na kauwi na po. May iba, Panginoon, Diyos ay naging aswaltis, Panginoon. Lord, uli, samahan mo kami sa maghapon dito, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, ay ang patuloy po maluwalhati. Meron din po sa aming mga prayer request, Panginoon, sa iglesia ito, mga sasakyan, lote, building, Panginoon. Meron naman, Panginoon, Diyos, panalangin namin ang aming bansa. Mga Panginoon, ay patuloy mo pagkariyan at pansang ito. Tulungan niyo po, Panginoon, buksan ang isip at puso ng bawat Pilipino na ikaw lang, Panginoon, kikilalanin ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng nasang bayan. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga maling pananaw, ang mga maling nakagawian natin ng Diyos. Alisin niyo po sila pagkagapos, Panginoon, sa mga maling paniniwala. Lord, salamat po sa bansang ito na malaya po kami ng panambahan. Malaya po kami ng pagtipon, malaya po kami nakapagpatayag ng kaligtasan para ng Evangelyo. Baka nyo rin po, Panginoon, ang barangay at SK election, Panginoon, ay po darating na rin sa election. Tulungan niyo po na maging panatag po lahat sa lahat ng lugar, Panginoon. Lord, muli, ang lahat po ito ay dinadalangin po namin sa matamis na pangalan na ito. May manatili po tayo nakatayo at tayo po lumabit sa Panginoon. I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Gawin mo natin ulit. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give you praise, for you are my
Smell. Yes. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold.
nag-iturog sila or inyo na yung player natin. Ano? Alin doon sa dalawa. Pero blessing po mga kapatid. Talagang ginagamit doon ng Panginoon sa naranan po ng pag-awit. Opo, so purihin ng Diyos sa awit na yan. Carry your candle. Carry your candle. Dahil na po natin yung ating kandila, which means tayo po ay nagliliwanag dapat sa ating pong komunidad. Sabi ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father who is in heaven. Tayo po ay ilaw o ilaw ng salibutan nito, ay dapat po na nagliliwanag. So, yun po, salamat sa part nating week. Kung gusto nyo sumali, ay sako nyo po, i-practice po nila. Kailan ho, may requirements po dito, kailangan baptize. Kailan po ay makasali. Okay, so, okay, kukuha po na kapatid. Kuha yan. Parang kilala ko. Oo nga. Okay, sige po. Tayo ay makakapangirig-muli ng tanging pila. Sa Kakibari po, ngayon po lang makakapangirig na ng duwit ba? Doon na duwit. Ito po ay ano po? Riding Sunday. Riding Sunday. Duwit eh. Sige po, bigyan po natin yung ating pong special number. Dito yung ating pong ating duwit. Second Brunir. May dito sa ano siya. Teka. This
papurihan ng Panginoon. Amen. O blessing na patuloy na nagpapagamit sa Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Pagkain niyo po yung kasama niyo po. Kapatid niyo naman magandang umaga. Huwag po tayong papatalo sa kaaway. Dapat tatalunin natin si Satan palagi sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Diyos. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil okay na po yung lower back ko. Kasi isang din po sumakit po ito nalamigan. Ako delikado yung nalalamigan. Kaya salamat sa Panginoon dahil okay na po ako. Dahil si Pastor, okay na rin si Pastor Sandy. Kaya salamat sa Panginoon dahil mabuti po siya sa ating mga buhay. Po, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung maalala po ninyo last Sunday, yung pinag-aralan po natin about po sa Diablo. Kasi si Satan naggugulo siya. Once na gusto nating lumapit sa Diyos, si Satan naggugulo siya. Ano po tayo lang gusto nang gawin sa bawat isa sa atin yung una, to destroy us, na sirain yung buhay natin. Kaya pagka ang tao wala sa Panginoon, sira ang buhay, magulo ang buhay, at hindi lang to destroy us, kundi to deceive us. Ang plano ni Satan sa bawat isa sa atin ay dayain. Araw-araw gusto tayong dayain ng kaaway, lalo na sa mga kabataan. Marami siyang pinapain sa bawat isa sa atin para dayain tayo. Kaya dapat meron po tayong alam sa salita ng Diyos. At hindi lang para dayain tayo, kundi tawag dito to divide us. Yung magkawasak-wasak tayo, magkawatak-watak. Hindi tawag dito, magkanya-kanya. Sa pamilya, tawag dito, ang gusto ni Satan, sirain. Sa church, ganoon din, sirain ang gusto niya. Magkahiwalay, ayun ang gusto ng kaaway. Kasi pagka ang pamilya o simbahan hiwalay, mahirap. Damay lahat. Ano po, kaya sa bawat isa po sa atin, sana, natuto po tayo. Kaya ang title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, Not Today, Satan. Okay po? Huwag ako, Satan. Ano? Magandang dito, don't me. Sana pagkagising mo pa lang sa umaga, tinalo mo na si Satan. Amen? Amen. Sa pamagitan ng ano, sa pananalangin, at pagkagising mo pa lang ng umaga, nag-pray ka. Kasi once na hindi ka nag-pray, matatalo ka ng kaaway. Kaya pagka madalas sa buhay natin, once na hindi ka nag-pray, hindi mo kinausap ang Diyos, talo ka ni. Bakit? Kasi umaga pa lang, sira na araw mo. Ano ba yan? Ang aga-aga. Ganito na nangyayari sa akin. Pero pag nag-pray ka, ano man yung mangyari sa'yo, sa buong araw na ito, alam mong hindi. Ito panalo ko. Kasi kasama ko ang Diyos. Amen. Kaya sana po sa bawat isa sa atin, huwag po tayo papatalo sa kaaway. At sa umagang ito, sana po huwag tayong papayag na hindi po tayo pinausap ng Diyos, ng kanyang salita. Sana po tayo po'y buksan po natin ating mga puso at isipan para po tayo matuto ng salita ng Diyos. Kaya po, magbabasa po natin dito ang ating pinaka-text. Sinabi po dito sa Ephesians chapter 4. Yan po ang ating pinaka-text. Verse 27. Sinabi po dito, neither give place to the devil. Sabi dito, huwag daw natin bibigyan ng puwang si Satan sa ating buhay. Pagka kahit maliit lang na puwang, bigyan mo si Satan sa buhay mo, papasok siya. Once na nakita ni Satan, mahina ka, doon siya pumapasok. Kasi hindi naman papasok ang kaaway, magpapalakas ka eh. Kaya si Satan, sa bawat isa po sa atin, kilala po tayo ng kaaway. Magaling po si Satan. Ano po? Alam niya kung saan tayo babagsak, saan tayo mahina. Kaya pagka binigyan mo siya ng puwang, papasukin ka niya at matatalo ka niya. Magaling po itong kaaway. Kasi dati po niya tayong alipin. Nung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, alipin po tayo ng kaaway. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoon, doon ka naging anak ng Diyos at doon ka pa lang, hindi mo siya naging ama. Ano po, pagbabasahin natin sa John chapter 8 verse 32. O basa po dyan. Kaya paalala po sa atin, huwag po natin bibigyan ng puwang si Satan sa ating mga buhay. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ano po, huwag po natin bibigyan ng puwang si Satan sa ating mga buhay. At sinabi dito sa James chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Okay? Submit yourselves unto God. Resist the devil, and he will flee
from you. Si Satan po ay hindi lumayo sa atin. Lagi po natin tatandaan. Si Satan lagi lang nakapaligid sa atin. Even mismo dito sa atin, nandito siya. Ano po? Once na tawag dito, nakikinig ka ng salita ng Diyos, iba yung iniisip mo, si Satan nananalo na sa'yo. Kasi hindi ka matuto ng salita ng Diyos. At lalo lang kung inaantok ka, tawag dito, para hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos, si Satan nananalo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat sa umaga pong ito, talunin natin ang kaaway. Kailangan natin siyang talunin, resist. Ibig sabihin sinabi dito kaya na pasakot kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Dapat nilalabanan ng kaaway. Kasi si Satan po hindi siya lalayo sa atin. Kaya hindi po totoo yung sinasabi mong otokso, layuan mo ako. Kasi hindi po lalayo ang tukso. Lagi po nandyan yan. Kaya dapat, ibig sabihin mo, na dapat sasabihin mo otokso, layuan mo ako. Dapat sabihin mo otokso, lalayo na ako. Hindi mo yung lalayo. Ano kasi ang tukso, hindi po siya lalayo sa atin. Lagi po nandyan. Kaya dapat lagi natin siyang labanan sa ating mga buhay. Ano po, kaya kung umaga dito, nag-pray ka, nandito ka sa bahay sa bahan, nanalo ka na. Ano? Kasi hindi ka nagpatalo. Maraming Kristiyano o anak ng Diyos, natatalo sila ng kaaway. Bakit? Kasi hindi nila nilalabanan ng kaaway. Hinayaan nilang matalo sila. Sinabi nga po dito, tawag dito tayo panalo nun nung nakakilala tayo sa Diyos. Hindi po tayo talunan. Nagkakamali ka lang, pero hindi ka isang pagkakamali. Sinabi nga dito, fall 7 times, stand up 8. Sinabi ni Tito Muhammad Ali, okay, Tito Muhammad Ali, sinabi niya dito, you don't lose if you get knocked down. You lose if you stay down. Hindi ka talo pagka ikaw bumagsak. Talo ka pagka napili kang bagsak sa buhay. Normal sa atin magkamali tayo. Normal na magkasala ka. Normal na nagkakamali tayo. Kaya tao tayo. Wala namang hindi nagkakamali dito. Meron po bang perfect dito? Raise your hand. Wala naman. Wala namang perfecto dito. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahirap, manatili ka doon sa pagkakamali mo. Pagka nagkamali ka, babangon ka at hindi mo nababalikan yun. Amen? Kasi ang gusto ng kaaway sa atin, lagi niya binubulong sa atin, talunan ka. Kahapon nga lang, ganito ginawa mo, tapos lalapit ka sa Diyos mo. Huwag ka lumapit sa Diyos mo. Kahapon nga lang, sinagot mo yung magulang mo eh. Tapos mag-church ka ngayon, ay ang bulong ng kaaway. Ano ka na mag-church? Ang bulong ng kaaway, lumayo tayo sa Diyos. Pero ang sinasabi ni Lord sa atin, anak, come unto me. Amen. Call unto me, ay nang gusto ng Diyos, tawagin mo ako. Pero ang kaaway, hindi yun ang gusto niya. Nagkamali ka lang. Pero hindi ka magkakamali. At kung natin natandaan, kasi yun yung bulong ng kaaway sa atin. Sa kalunan ka, pero hindi, mahina ka, hindi ka magaling. Ano gusto ng ibaw sa ating mga utang, pero mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, tagumpay na po tayo. Kasi nasa Diyos po tayo. Ano po? Kaya if Satan, pero bago ko po ituloy ito, gusto po akong ipanood sa inyo, ito po yung nagte-trending. Sana po huwag mangyari sa atin, magiging lesson din sa atin. Na bilang isang church, bilang isa sa bawat isa sa atin, na dapat hindi, tawag ito, tutulungan, and then nagmamahalan, ayun ang dapat ang ginagawa ng isang Kristiyano eh. Nagmamahalan, nagtutulungan, kung may nagkamali. Kasi si Satan lang naman ang kalaban natin eh. Pero dahil nga minsan nananalo siya, iba yung nagagawa natin. Kung gusto lang panood sa inyo, okay guys. Okay, sabi lang po yan, wala pang plan yan, yata po yan eh. Dito tayo. Itong tao ito, ang sabi niya, nilipat lang daw siya ng church. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman na yun. Magpe-pray pa din naman daw siya. Nilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Pero matatapos sa 2023, ala na niya. Ano po? Sa totoo lang, kami pong mga pastor, hindi naman po namin kayo pagmamay-ari. Ang members ng church, hindi
pagmamayari ng pastor. Tayo po ay kami mga under shepherd lang. Ano po, ang may authority po sa ating mga buhay ang Diyos. Kaya nakakalungkot lang, sila po yung nababash. Ang church po nila. Ay, hindi ko na sabihin, tawag dito, sa bawat isa po sa ating maging lesson, na once na may nagkamali, sana mas mahalin natin sila. Ano po? Na dapat mas mahalin natin ang taong nagkakamali. Amen? Amen. Kapag may nawawala sa church, dapat mas mahalin natin sila, hindi para husgahan na sila. Kasi gano'n na magkakapatid, gano'n ang pamilya, hindi naghuhusgahan, hindi nagsisira, kundi nagmamahalan. Sila yung nabash ngayon, kailangan nila ng prayer natin. Hindi na para i-bash din natin sila. Ano? Tawag ito, maging lesson lang sa atin na dapat pagka may kapatiran tayo nawawala sa church, mas ipag-pray siya, mas mahalin siya. Kung nilipat siya ng church, walang problema, basta magpapatuloy sa Panginoon. Kasi yung tawag dito, hindi na nagpatuloy. Diba? Ibig sabihin lang, kung hindi na siya dito, at least, diba, kasama natin siya. At least, tawag dito, magpatuloy siya sa Panginoon. Kaya tawag dito dati, malulungkot ako pag may nawawala sa church. Ngayon, hindi na po. Baka ayun lang talaga yung panahon na kasama natin siya, kasama ko siya. Kaya gano'n. Kasi ba, isa po sa atin, once na may nalayo sa Panginoon, sana mas mahalin sila. Kasi yun yung sinasabi ng Bible. Ano po? Once na tawag dito, kinaaway natin yung mga taong, mga anak din naman ng Diyos, mga tao kahit unbeliever eh. Bakit nga tayo nagsishare ng salita ng Diyos? Dahil mahal natin sila. Kaya po sa bawat isa po sa atin, ang gusto ng kaaway, sirain tayo. Pero ang gusto po ng Diyos, sa bawat isa sa atin, ano po, na magmahalan tayo. Ano po, sinabi nito, salita can make you bad, you will make you busy. Hindi ka man gawin masama ng kaaway, ni Satan, gagawin ka niyang busy para wala ka ng time sa Diyos. Sinabi nito, no time for prayer. Kung bakit minsan wala na tayong time sa prayer, kasi busy ka. No time for Bible reading, no time for discipleship, no time for devotional, no time for evangelism, soul winning, no time for church, no time for God, but has all the time for other things. Ayan po ang gusto ng kaaway sa atin, na maging busy tayo sa mga bagay dito sa mundong ito at makalimot tayo sa Diyos. So totoo po, maraming tao nag-focus sila sa maikling buhay lang. Kung sabihin natin ito ang buhay mo, sa guwit na yan. Kala ng tao, dyan lang natatapos ang buhay. Even sa mga Christian, sa mga anak ng Diyos, kala nila ang buhay, sa maikling buhay lang na ito. Kasi sa totoo lang, ang buhay kong maikli. Mabuhay ka ng 100, gusto nyo po, umabot ng 100. Pero ugod-ugod kayo, parang ang hirap na eh. Sabi ko nga, ako na 28 lang, ang dami ko na nararamdaman. Di po ba? Ibig ko sabihin, kahit umabot ka ng 100, tawag dito yung sunod na buhay, eh yung tawag dito yung maglalas. Maraming tao, nagpo-focus sila sa material na bagay, na makakalimot sila sa Diyos. Ang gagawin nila, sinasabi nila, magka-travel ako, lahat ng buong mundo. Pupuntahan ko. Hindi kakainin ko lahat ng gusto ko. Lahat ng mga kagustuhan ko gagawin ko, hindi nila alam ang buhay, ang ikli lang. At nakakalimot sila sa bagay na susunod. Eh, yung eternal things. Tayo po mga anak ng Diyos, hindi po tayo dito nakatira. Kami po focus mo lang dito sa mundong ito at hindi mo iniisip yung susunod na buhay. Meron pong susunod na buhay. Sinabi ng Bible. Ano po, pag ikaw tumanggap sa Kanya, sinabi ng Bible, may buhay na walang hanggan. Sa langit. Hindi dahil sa religion mo, hindi dahil mabuti kang tao, matalino ka, mayaman ka, hindi. Kundi sumampalataya ka sa Diyos, sinabi ng John 3:16, John 14:6, John 1:12. Ano po? Kasi sa atin po mga anak ng Diyos, sinasabi ni Lord, sige, abutin mo yung pangarap mo, pero huwag ka makakalimot sa akin. Ganun sana. Okay sana yung nagtatrabaho ka, pero huwag ka makakalimot sa akin. Sa ating tao, nagtrabaho, nakalimot sa Diyos. Wala pong masama magtrabaho, lahat naman tayo nagtatrabaho. Ang masama lang, makalimot ka sa Diyos. Akala mo ang buhay dito lang sa lupang ito. At ang gustong gawin ni Satan sa atin, maging busy ka para makalimot ka sa Diyos. Kaya papansinin ninyo, maraming tao, wala nang time sa Panginoon. Bakit? Busy na sila sa maraming bagay. Kasi bakit siya po sa atin? Maging busy ka man, sana huwag ka makakalimot sa Panginoon. Sinabi nga po dito, busy, yung acronym niya, yung una, being under Satan yoke, o being under Savior yoke. Sabihin, nasan ka dyan? Mas masarap yung maging busy ka, nakasama mo ang Diyos. Amen? Sana sa tuwing magtatrabaho ka, kasama mo si Lord. Para masaya.
Sana sa tuwing mag-aaral ka, kasama mo si Lord. Bakit? Para masaya. Alam mo, hindi ka gagawa ng ikalulungkot ng Diyos. Sa bawat isa po sa ating pinapaalalanan tayo. Ngayon, papasok na po tayo sa ating outline. Pwede na po ba kayo? Plus ko na po ito. Dapat 1 month po ito eh. Binibilisan ko lang. Sinabi, how can we not give place to the devil? Sinabi po sa James chapter 4, nung ating binasa na, verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya pagka si Satan bumubulong sa'yo, sasabihin mo, in Jesus' name. Amen. Kaya parang pagka iba yung naiisip mo, negative yung pumapasok sa isip mo, parang nagkakamali ka, Lord, tulungan niyo ako. In Jesus' name, mawala po iniisip kong mga hindi maganda. Sana ganon, in Jesus' name. Ano po? Kasi sinabi dito, number 1, parang ma-resist natin. Hindi natin mabigyan ng puwang si Satan sa ating buhay. Number 1, makikita natin dito sa submit yourselves therefore to God. Number 1, by our submission. Kailangan natin magpasubmit sa Diyos. Dapat, para mag-resist natin si Satan sa ating mga buhay, dapat lalapit ka sa Diyos. Kasi kaya hindi mo mag-resist si Satan kung malayo ka naman sa Diyos. Ano po? Kaya dapat tayo magpasabit sa Panginoon. Number 1, by obedience only to His Word. Ano po? Dapat tayo magpapasabit sa salita ng Diyos. Mahirap mong matalo si Satan kung Bible, wala kang alam. Kasi wala kang sasabihin sa kanya eh. Sa mga kabataan, pag hindi mo alam yung sinasabi ng Bible na mahalin mo yung magulang mo, hindi mo alam kung paano mamahalin yung magulang mo. Ang gagawin mo, sasagutin mo pa rin sila. Bakit? Hindi mo alam na mahalin yung magulang eh. Ganun din sa mga magulang, mahalin yung mga anak. Pagka hindi natin alam yan, hindi nyo mamahalin yung anak ninyo, yung mga magulang ninyo, hindi nyo kaya mamahalin. Bakit? Hindi mo alam yung salita ng Diyos eh. Hindi nyo talaga ibibigay sa Diyos yung 7 araw kung hindi mo alam na yung Sunday sa Diyos. Di ba? Sa totoo lang, dahil naman, hindi ko naman alam na may church pala eh. Hindi naman ako nag-church dati, dahil ko ang kinatinan ng simbahan dati. Tatay ko, dating daan. Sa dating daan ako. Mas minsan sa Katoliko, nanay ko Katoliko, nag-church ako. Pero after nun, balik ako sa dati kong buhay. Ano po, ay kung alam ko lang, magsisimba ka lang, ganun lang, and then after nun, tapos na. Ano po, hindi ko lang po sabihin, para tayo matuto, matalo natin si Satan, at may alam ka sa salita ng Diyos. Mapatulong mo siya ng salita ng Diyos, ito yung panlaban natin. Ganun din sa mag-asawa. Di ba? Pag hindi mo alam na sinasabi ng Bible, mga asawa, magpasabit sa husband mo. Kasi ito sinasabi ng Bible, di po ba? Ganun din yung asawa, mamahalin yung asawa niya. Ano po? Hindi ko lang po sabihin. Pagbabasahin niyo po yung mga verse dyan, dito yung mga pananalitang hindi maganda. Pag hindi mo alam yung salita ng Diyos dyan, talagang yung bukang bibig mo hindi maganda talaga. Pagbabasahin po natin yung mga sumunod na verse, kung sinasabi dyan eh. Dati naman, talaga naman, yung mga lumalabas sa bibig ko, hindi maganda eh. Puro mura eh, puro bad words. Pero dahil kalaman ko eh, mali pala yung sinasabi ko na ganito. Natuto ko. Ibig ko sabihin, kailangan natin magpasabit sa salita ng Diyos para ma-resist natin ang kaaway. At tawag dito, sinabi pa sa Jeremiah chapter 3, verse 15, hindi mo mamahalin ng pastor mo pag hindi mo alam itong verse na to. Diba? Sinabi dyan, and I will give you a pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Amen. Pasalamat ba kayo? May pastor kayo? Amen. Hindi man kami kumikita, pero dahil kita namin na nagbabago yung buhay ninyo, masaya kami. Amen. Diba? Pasalamat yun. Nandiyan si Pastor Sani, ako nagpapasalamat. Dahil sinaga kami ni Pastor Sani, nila Pastor Arnel. Diba? Pinapagalitan lang kami dahil ni Pastor Sani. Una kong pang-church sa kanya galing. Diba? Hindi naman alam ni Pastor Sani, magiging pastor ako eh. Pastor, nasa isip niyo ba magpapastor ako? Nung una? Wala naman talaga eh. Pinapagalitan niya kami, kala siguro pastor. Titigil na kami, nagpalagalitan niya kami. Pero sabi ko, salamat dahil may pastor na nagtsaga sa akin. Kasi kung wala nagtsaga sa akin, hindi nila kami tinaga, wala po ako ngayon dito. Kaya sabi ko, kahit tawag dito, ano man yung pagkukulang ng pastor ko sa akin, mas mamahalin ko sila. Bakit? Bigay sila ng Diyos. Kasi bawat isa po sa atin. Tawag minamahal natin yung pastor natin. Amen? Amen. Kasi kung mababasa niyo sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, 14, and 8, 17, ang lungkot na nangyari, sana po mangyari sa church natin. Lalo na pastor's appreciation.
So sana lagi niyo ma-appreciate ang pastor niyo. Amen? Amen! Kung i-chat niyo lang kami na pastor, lagi po yung pinag-pray, masaya na kami doon. Mga pastor, nandito lang kami palagi, masaya na yun. Kasi yun lang naman talaga yung kagustuhan natin eh. Pag makabasa niyo po dito sa verse 10, sinabi dito, si Apostle Paul, ang lungkot na nangyayari sa kanya. Sinabi niya dito, "For Demas has forsaken me, having loved to this present world, and is departed unto Thessalonica." Ibig sabihin, sinabi ni Paul, si Demas iniwan na ako. Minahal niya na yung mundo ulit, bumalik siya sa dati niyang buhay. Parang malungkot to sa amin mga pastor, very malungkot. Kaya nga alam namin pagka may absent sa church eh. Pag ilang people hindi nag-attend, kabisado namin, alam namin. Pero totoo naman, tawag ko si Paul na ang galing na neto eh. Pero iniwan pa rin siya. Ni Demas. Marami sa church, Demas eh. Yung di masyadong nagpe-pray, yung di masyadong nagpa-Bible reading, yung di masyadong supportive. Pag kami sinabi si Pastor, may outing tayo. Ayaw sumama doon, hindi siya supportive eh. Sama po kayo sa outing, amen? Parang ayaw Ayaw mo tao, Kristiyano, Demas sila. Hindi sila sumusuporta sa gawain. Magtuturo tayo ng mga bata. Hindi sila sasama doon. Di po ba? Ibig ko sabihin kami mga bata noon, grade 9 ako noon, hindi ko makakalimutan. Tinuturo kami ng pastor sa akin, ng pastor natin. Kukulit lang namin, amoy araw kami. Naka-short lang, t-shirt, nag-church kami noon kasi si pastor sa akin nagtuturo sa amin prayer meeting eh. Bago mag-prayer ay gospel pastor ng hapon. Bago mag-gospel basketball kami noon, may court sa amin eh. Baliyahan kami doon. Tapos pagdadating na si pastor sa amin, habang punas na lang kami noon. Tapos doon na kami. May araw, gabi na, may araw pa rin kami. Diba, ito ko na sabihin, kung pagtuturo natin sa mga bata, hindi na sasayang yun. Ibibigyan nyo sila ng parang tamang biskuit. Diba, binibigyan natin sila. Ito nga sila MJ, sila Ronald, ang pinapain ko lang dati dyan, steak ko eh. Pinapakain ko dyan, steak ko lang, pastor. Hindi ko steak ko to, baka nananawa na eh. Sabi ko, alin naman ito. Kasi ilan yung budget ko eh. Kasi nag-resign na po ako sa pagtuturo noon. Sabi ko, at least ngayon nagbunga. Di po ba sabi nagbunga yung pagtuturo ni Pastor Sandy? Ibig ko na sabihin sa bawat isa po sa atin. Tawag dito, para ma-resist natin si Satan, kailangan natin yung salita ng Diyos. Ganun, ito po yung nangyari kay Paul. Iniwan siya ni Demas. And sa verse 14, Alexander the coppersmith did much evil. The Lord reward him according to his works. Grabe yung ginawa sa kanya ni Alexander the coppersmith. Did evil, ibig sabihin, napakasama daw ng ginawa sa kanya. Kaya pala nararanasan, pagka-pastor kayo, hindi pa nakakaranas ng masamang nangyayari sa'yo. Siguro, nagsisimula ka pa lang. Pero pagka marami ka ng taong gumawa ng masama sa'yo, ramdam ko na. Kasi siguro, ganun na nangyari sa kanya. Ang sama ng ginawa sa kanya. Kaya pala pagtawag dito sa atin, may taong gumawa ng masama sa inyo. Sinabi dito sa verse 17, story namin, verse 16, at my first answer, no man stood with me. Isipin mo walang sumama kay Paul, no man stood with me, but all men forsook me. Iniwan siya, I pray God that it may not be laid to their charge. Verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me. Wow! Na-realize ko lang, iniwan si Paul lahat, pero maganda, iwan ka man ng lahat. Listen po, ang Diyos di kayo iwan. Kasi mo, sinabi sa verse 17, si Lord, hindi ako iniwan. Iniwan man ako ng lahat. Marami sa amin ni Pastor, dito ni Pastor Shani. Sa akin, maraming tao gumawa ng masama. Maraming sinabi hindi maganda. Iniwan ka. Pero sinabi dito, yung si Lord lang kasama mo, tawag dito ang saya na. Sana po sa bawat sasabi, iwan ka man, may tao mang gumawa ng masama sa'yo. Kaya mo lang kasi ang Diyos kasama mo. Hindi lang yan, by offerings our life to His works. Sana yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi ang Diyos na mamayawag ang buhay po natin. Sana po sa bawat isa sa atin. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po sayang ito. Yung maawit sa choir, sana po tuloy-tuloy natin gawin para sa Panginoon. Yung pagtuturo ng mga bata, tuloy-tuloy natin gawin yan para sa Panginoon. At ang requirements sa ministry at trend. Number 1, have a teachable heart.
and ready to commit for the word of the Lord. Para manatili ka sa gawain ng Diyos, ayun ang kailangan. At hindi lang yan, intimacy muna bago ministry. Kaya nga tawag dito, bago kayo pag-ministry dito, bukod sa magiging members kayo ng church, dapat nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Kasi mahirap, bakit maraming Kristiyano maalis sa church? Kasi hindi naman talaga nila kilala ang Diyos sa buhay nila. Kasi pag kilala mo ang Diyos, hindi mo iiwan eh. Ano man yung mangyari sa'yo, pag mahal mo ang Diyos, hindi mo iiwan ang Diyos. Kasi kilala mo siya eh. Na minahal ka niya kahit ang dami mo nagawang pagkakamali. Pero dahil naglilingkod ka lang, hindi mo naman kilala ang Diyos talaga, iiwan mo siya. Ano po? At hindi lang yan. Yung requirements, daily prayer and devotional commitment, availability, humble, teachable. Para manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan yung mga bagay na yan. Na kailangan nagpapaturo ka, nasa discipleship, para manatili ka sa paglilingkod sa Diyos, discipleship, importante. Amen po? Yeah. Hindi lang dapat may kusa na. May smiling face yan eh. Dapat may kusa na. Mga people na may kusa na kayong gumagawa sa bahay ninyo. Amen? Kasi yung totoong anak ng Diyos, tawag dito, maasahan. Diba? Ang pusa. Hindi po ba? Hindi naman anak ng Diyos nagpupusa na, uy, kailangan ng tulong ng magulang ko, tulong ako. Hindi yung tawag dito tumatagal na. Tagal mo na sa church, ang laki mo na, hindi ka pa rin maasahan sa bahay. Ang mahirap sa church din, hindi ka rin maasahan. Diba? Wala ka pa rin ginagawa. Pag din, may ginagawa tayo para sa Diyos. Amen? Amen. Sa mga magulang po, maganda po yung mga anak ninyo. Hayaan niyo po silang maglingkod sa Diyos. Ano po? Kasi tawag dito, ayun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang yan, availability and consistency. Yung tatlong D. Okay, disiplina, disiplina, at disiplina. Sa buhay, kailangan ng disiplina. Amen? Sa lahat, nagtatrabaho ka man, nag-aaral, ginagawa mo para kay Lord, disiplina importante. Kasi kung motivation ka lang umaasa, hindi lagi motivated ka. Kasi may araw na hindi ka motivated, pag nagising mo, nakakatamad magtrabaho nakakatamad pumasok ng school, di ba? Nakakatamad naman sa umpisa lang kayo motivated eh. Di ba? Pagka tumatagal, nawawala yung motivation. Kaya dapat disiplinado ka, kahit sa mga nag-workout eh. So yung mga nag-workout, please raise your hand. Baka dito nag-gym eh. Gusto ko magpaturo sa kanila. Pag nag-workout ka, kailangan disiplinado yan. Saan? Sa kinakain, sa tulog, sa pag-workout. Disiplina yun. Ganti sa gawain ng Diyos, disiplinado ka. Na pagka alam mo Sabado, hindi ka magpupuyat kasi Sunday kinabukasan. At hindi ka papayag na yung Sunday, yung 2 hours mo lang, 2 hours lang. Kailan mo ibibigay yun? Sa Diyos yun eh. Kaya po yan. Requirement sa ministry, pagmamahal. Okay. Requirements sa ministry. Ano ba ang maganda? Ganyan ba? Hindi ko alam eh. Basta, bahala na kayo. Daw, pagmamahal. Kasi tayo ang mangyari, pag mahal mo yung ministry mo, hindi mo iiwan yan. Hindi pagka-boring lang sa'yo, iiwan mo. Pagka may time ka, makapag-wear na. Parang maganda mag-wear na yun eh. Hindi gano'n. Baka may iba na minamahal, Pastor. Hindi na si Lord. Faithful, available, submissive, teachable. Number 2, by our Savior. Therefore to God. Para ma-resist natin si Satan, therefore to God, dapat by our Savior, ang nangunguna sa buhay natin, nakatrono si Lord. Hindi yung sarili mo. Kasi pag sarili mo, ayaw natin yung mga ganito. Ayaw na tao yung nagpipray, nagbabasa ng Bible. Ayaw talaga ng katawan niya mahina. Kaya pansinin ninyo, pag preaching, pag nakikinig kayo, parang, pag mag-preach na ito ni Pastor mag-1 hour na. Di ba gumaganon? O sinong hindi ganon? Di ba parang 2 hours na to Di ba ayaw ng spirit, tawag dito yung spirit ko gusto. Pero yung laman, ayaw, mahina. Kaya pansinin ninyo, pag nasa church kayo, madala sa akin, di ba? Parang, sabay, ang tagal. Parang, buto na ako Hindi na ako babalik din sa susunod. Hindi kasi ganun talaga yung sarili natin. Ayaw niyo yung mga ganito. Ano po? Pero, tawag dito, sinasabi sa atin ng Panginoon, pagka si Lord nakatrono sa buhay mo,
tawag dito, gusto mo yung gawain ng Diyos. Kaya kailangan natin magpasubmit sa Panginoon. We need the strength of God. We need the shield of God para matalo natin ang kaaway. Above all, sinabi sa Ephesians chapter 6, verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ano po, kailangan natin yung shield ni Lord, yung salita ng Diyos. Kailangan natin kasi si Satan laging nakatutok sa'yo. Araw-araw po si Satan nakatingin sa atin. Ang tinitignan sa atin ni Satan yung parang magkakamali ka. Hindi pa nagkamali ka, sisihin mo yung Diyos, sisihin mo yung yung tao, pamilya mo. Ayun ang gusto ng kaaway eh. Ano kaya kailangan natin yung shield ng Panginoon? Kasi pagka yung shield ni Lord, dala-dala mo, ano man yung sabihin sa iyo ng kaaway, ibato niya sa iyo, kaya-kaya mo. Ay, may problema ako, kaya-kaya ko to, kasama ko si Lord. At may pangangailangan sa bahay, may bayarin. Basta si Lord ang magpo-provide niya. Ay, tawag dito, mag-e-exam, kasama ko si Lord kahit di mag-review. Diba, hindi ka nga nag-review, nakapasa ka eh. Wala ka eh. Hindi ko pa rin naisip bakit ako nag-graduate ng college eh. Diba? Sabi ko, school mo, wala ko dati nung nag-aaral, nakapasa ako. Diba? Hindi ko na sabihin, pagka alam mo, tawag dito, kasama mo ang Diyos, ano man ba ito sa ilang kaaway, kayang-kaya mo. Yung negative, yung pagsuko sa buhay, hindi mo isipin yan. We need the sword of God. Sa verse 17, sinabi niya, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit." Which the sword of God? We need the Spirit of God. Yung fruit of the Spirit, kailangan po natin yan. Hindi ko na para isa-isahin dahil kumahaba po tayo. Next na natin dito topic yan. Kailangan po natin yung Spirit ng God nasa sa atin. Kaya yung pag-awit natin sa church, nararamdaman niyo ba yung presence ni Lord kung saan makawit kayo sa Lord? Maganda po yun, yung maawit kayo sa Panginoon. Pagka nasa bahay kayo, magpapatugtog kayo ng mga Christian song kasi madadama mo yung Espiritu ni Lord. Amen. Oo po, na kahit naman negative dahil yung Spirit ni Lord nandun, parang nare-relax ka. Diba kasi alam mo, ano man yung mangyari sa akin, kasama ko si Lord. Kasi kanya-kanya tayo problema sa pamilya. May anak kayo, problema din. Pero pagka pinagpa sa Diyos mo, tawag dito, kaya-kaya eh. Pag yung Spirit ni Lord nasa iyo, pagbabasahin mo yung Galatians chapter 6, sinabi doon mayroon kang joy. Diba kahit may problema kang saya, ay kasama mo ang Diyos eh. Hindi lang yan may love, may pagmamahal ka pagka nasa iyo ang Panginoon, matuto kang magmahal. Totoo kahit hindi ka mahal-mahal, makakalin mo. Okay, Spirit ni Lord yan eh. Yung pagmamahal, binibigay niya yung peace. Na kahit parang ang gulo ng buhay, ng mundo, nagkakagerahan na, hindi ka payapaan ka. Wala kang pera, di ba? Payapa pa rin. Amen. Kaya nga, kung magkakaulihan ng walang 5 piso dito sa bulsa, maraming mahuhuli dito eh. Diba? Pero masaya pa rin kayo. Bakit? Meron mo kayong peace binibigay ni Lord. Ano po? Gentleness, goodness, faith. Andiyan pa yan. Kasi sinabi dito, the closer you grow to God, the more Satan will try to tempt you. At alam niyo po, sa tuwing lumalapit kayo sa Diyos, si Satan, marami siyang pinapahin sa iyo. Totoo lang. Naranasan niyo ba yung nag-church ka, doon ka pa parang nagka-problema? Parang nag-church ka, doon ka pa nagkasakit, sabi ko, Lord, dito nagdaan naman ako, ba't nandaan kong nararamdaman? Di ba parang ayun yung bulong na kaaway sa atin? Pero hindi, mga kapatid, tagumpay na tayo. Kasi si Lord na pagtagumpayan na yung mundo. Amen. Sa lahat, tagumpay na po tayo. May karamdaman ka man, tagumpay na tayo. Bakit? Kasi balang araw makakasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Hindi po tayo talunan, panalo po tayo. Tayo yung Pilipino. Ay, nakalimutan ko yung ano eh. Hindi ko nasulat. Ako, susunod na. Do you really want to be like Jesus? Amen. Sinabi, if you really want to be like Jesus, be the one that stay when everyone else walks away. Amen. Be the one that forgives even when it's not deserved or easy. Amen. Be the one that show grace when everyone else is casting stones. Be the one that show love even when they betray you. Because that is who Jesus is. Amen. Amen. Gusto po natin maging katulad ni Jesus kung paano siya magmahal. Ano po? Ito ang ating gawin.
the devil's goal is to destroy your ability to love people because that's what makes you most like Jesus. Sabi ko, the devil's goal is to destroy your ability to love people because that's what makes you most like Jesus. Gusto ni Satan yung taong gumawa sa'yo ng masama, huwag mo mahalin. Gusto ni Satan yung mga taong hindi ka mahal-mahal, huwag mo mahalin. Yung mga taong gumawa ng masama sa'yo, huwag mo nang pansinin. Kung hindi ka magpatawa, dahil yung gusto ni Satan eh. Pero, tawag ko, ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin, yung mahalin natin, yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Kaya yung mga taong gumawa sa akin ng masama, gusto ko silang kausapin. May pag-pray ulit, makausap ulit. Kaya kung magkikita-kita ulit kami, gusto ko nga silang makita eh. Yung mga taong may sinabi sa akin, gusto ko silang ipag-pray. Sana po sa bawat isa sa atin, may nagawa man sa'yo, hindi maganda yung tao. Sana matutunan mo siyang patawarin. Amen. Kasi yun yung totoong merong Savior, Jesus sa kanyang buhay. And then last, tumatagal na po ako. By our stand. Resist the devil and he will flee from you. Dapat manindigan ka na ikaw anak ng Diyos. Amen? Kahit yung ibang tao gumagawa ng kasalanan na, nag-iinuman na sila, pero dahil anak ka ng Diyos, tatayo ako. Hindi lahat ng majority tama. Hindi po, hindi ko na yung gumagawa nun, hindi gumagawa nun, ikaw yung mali. Ano po, pagka sila talaga parang sila na lang pastor yung ano eh. Tawag ito lahat sila, may mga jowa na, ako na lang wala eh. Baka naman, diba? Ayos lang yun. Pastor sila talaga yung tawag dito, lahat sila may mga vision eh. Okay lang yung kailangan mo manindigan kung ano yung tama. Amen. Kahit wala nakakakita, maninindigan ka. Amen. Lalo na kung alam mo na nagmali yun, nagkamali ka na dati doon, huwag mo nang ipagpatuloy yun. Sana po manindigan tayo sa Panginoon. Ano po? Kasi si Lord nanindigan sa'yo. Siya lang yung hindi nang iwan sa'yo. Amen. Iniwan ka na ng lahat eh. Diba? Yung mga tao nangako sa'yo, iniwan ka na. Si Lord lang ang iwan sa'yo. Sana po manindigan tayo sa Diyos. Stand to the biblical principles. Siyempre, maninindigan tayo sa salita ng Diyos. Amen. Tinuturo po ng Biblia. Biblical tips na hindi lumuluma ever. A friend. Okay, number one. Ano ba hindi lumuluma na tinuturo ng Lord? Number one. Kasama mo si Lord sa purpose niya. Amen? Ang naglilingkod ka sa Panginoon, kasama mo siya. Hindi sa lahat ng bagay kasama mo si Lord. Pag gumagawa ka ng mali, kasama mo si Lord. Gumagawa ko ng mali, hindi. Sa purpose niya, kasama mo siya. Ano po? Pagka si Lord lagi mong sinasama sa ginagawa mo, kasama ka niya. Pangako niya yan eh. At hindi lang yan. Jesus is same yesterday, today, and tomorrow. Amen. Si Lord hindi nagbabago. Kung ano siya nung Old Testament sa Bible, ganun siya hanggang ngayon at sa mga susunod. Kung si Lord nagpapagaling noon, nagpapagaling ang Diyos ngayon. Kung ang Diyos nagpo-provide noon, nagpo-provide pa rin siya ngayon. Tawag ang Diyos po hindi nagbabago. Ang tao lang nagbabago. Ang Diyos hindi po siya nagbabago. Mahal ka niya, period. Hindi dahil kung ano yung pwede mong ibigay sa akin, mahal ka niya. Ganun po magmahal ng Diyos. At hindi lang yun. Number 3. Nakatapos na po ako. Ano nakalagay dyan? Unahin si Lord at di ka mahuhuli. Seek Him first and everything else will follow. Pag pinunan mo si Lord, lahat na pangailangan mo ibibigay niya. Oo, totoo po. Hindi lang yan. Number 4, sila tuloy na naman sa Spirit. When the time is right, the Lord will make it happen. Huwag kayo magmadali. May panahon sa lahat ng bagay. Pag hindi panahon pinilit mo, masasaktan ka. May panahon. Kung may pinagpipray ka ngayon, na Sunday, pinagpipray natin, magka-church tayo. May panahon dyan, amen? Kung pinagpipray natin, magkaroon tayo ng service. Magkaka-service tayo, maniwala kayo. May lisensya na ako eh. Hindi na po ako mag-drive. Nagpipray tayo, sabi ko, kailangan natin magka-lisensya. May panahon si Lord na ibibigay yan. Kasi para pag binigay niya, grabe yung saya mo. Kasi naghintay tayo. Kasi sinabi dyan, God loves you. John 3:16. Sabihin mo nga po sa katabi niyo, Jesus loves you. Love po tayo ni Lord. Favorite teams, ang namin yan. Lagi po namin inaawit ng mga estudyante yan sa mga estudyante ko dyan sa
sa Light Bearer Taytay. Favorite song namin yan, Jesus Loves You. Hindi lang yan. Jesus is provider and healer. Amen. 7, kung wala dun si Lord, salamat na lang. Wow. Alam, may mga ganyan pa. Hold your peace and I will fight for you. Amen. Lagi po natin tatandaan, the enemy cannot defeat us if we walk in the Spirit. Hindi tayo kahit alam na kaaway, pagka ikaw naninindigan sa Diyos. Lagi po tatandaan, pag naninindigan ka sa Lord, si Lord maninindigan din po sa atin. And then sa atin po pagtatapos, by our separation, ano po sinabi doon, no? Resist the devil and he will flee from you. Kailangan po natin mag-separate sa mga bagay na tinuturo ng mundo. Ano po? Sa ating pong closing na natin sa scripture, para ma-resist natin yung kaaway, hindi natin magbigyan ng puwang ang kaaway sa ating mga buhay. Sinabi dito, sa scripture, sa conclusion na tayo, love the Lord with all your heart. Sabay-sabay po natin yung babasahin yung next na po. Sabay-sabay po natin yung babasahin. Dahil din ako read, your goal is to please the Lord, not people. Amen. Ang pangalawa, making time for Him is not hard. Obeying His word is not a burden. We hate the things He hates. Our heart is set on eternal things. Pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, ito yung kasunod niyan. Sa ating po pagtatapos, sana po, huwag po natin bibigyan ng puwang ang kaaway. Sa ating bubulong ang kaaway, parang negative yung mga binabato niya sa isip natin. Kausapin po natin ng Diyos. Hindi po tayo talunan. Panalo na po tayo. Bakit? Kasi parang araw makakasama natin ng Diyos. Ano man ang nangyari sa atin, hindi po tayo talunan. Bumagsak ka man, hindi ka talunan. Ano, panalo ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Kaya niya ako po lahat ito kayo. Buwasin po si Kristo. Muli po ang Panginoon sa kanyang kasalita pong napakinggan. Tayo po ay bigay manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na mga Panginoon pagkirigan sa lahat. Muli po, salamat po sa mensahe na inyo po pinagkaloob sa amin ngayong umaga po ito. Turing nga dakilang Diyos na aming kaaway Panginoon ay ayaw niya.